Kung gusto mong makalaya ang asawa mo, kailangan mong makuha ang loob ng asawa ko. Sa simula ng pelikula, makikilala natin si Amor. Hindi, yan si Amor na naglilinis ng mga galon sa water station ni Mang Boy. Ibang Amor to. Si Amor ay galing abroad, umuwi ng probinsya para tulungan ang asawang mayor na tumatakbong gobernador. Oo, governor, kasi nga naman, mayor na kahapon, baka presidente na bukas. Ambisyosa rin si ate. Habang si Freddy naman, busy sa panonood ng Ultraman sa NBA. Oo, ewan ko rin kung paano napunta ron si Ultraman. Walang kamalay-malay na dumating na pala ang misis niyang galing abroad. Naku, Kuya Freddy, anong gagawin mo? Ayan na ang asawa mo, dala ang maleta, galit at gutom. Mas delikado pa yan kaysa sa final boss ni Ultraman. Pagbukas ng pinto ni Amor, boom! Biglang bumungad sa kanyang harap ang tatlo. Si Ate Letty na tsismosang kapitbahay, si Ate Baby na laging may dalang chismis at chichiriya. Galit na galit si Amor, parang naiwan ng tsinela sa abroad. At biglang sumigaw si Amor habang nanginginig ang boses sa halo-halong emosyon. Habang ako'y nagpapakahirap sa abroad, araw-araw init, pagod at instant noodles lang ang kasama ko, ikaw, nagpapasarap dito, kumakain ng bibingkang gabi? Huminga siya ng malalim, sabay turo sa pintuan na parang Miss Universe na galit. Sa pamamahay ko pa talaga? Aba, hindi kayo bisita na kayo'y problema. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Get out now! Pagkatapos ng lahat ng nangyari, iyakan, sigawan, chismisan, aba, matindi itong si Freddy. Parang walang nangyari, pangiti-ngiti lang, parang nanalo sa raffle ng libreng tsinela sa barangay fiesta. Kinabukasan sa rancho ni Amor, makikilala natin si Jojo, ang katiwala, tagapag-alaga at unofficial best friend ng mga baka. Siya rin ang nagbebenta ng gatas baka at minsan damo, legal na damo yung pangkalabaw. At ang kita, agad ipinapadala kay Amor para may panggastos sa mansion kasi kahit may dalawang palapag na, gutom pa rin ang ref araw-araw. Isang gabi dahil kapos-palad si Jojo at kulang ang sahod para maipakain sa pamilya, naisipan niyang gumawa ng mali. Oo, mali talaga. Pasimpleng nilalakad ang baka palayo. Parang magnanakaw ng scooter pero moo-mo ang kasama. Ang hindi niya alam, may ronda pala ng pulis sa lugar at sa hindi inaasahang pangyayari, ayon, huli si Jojo. Diretso kulungan. Walang due process sa baka, kaso agad. Kinabukasan, dumalaw si Carmela sa presinto upang makita si Jojo. Hawak ang adobo, sinigang, at isang taimtim na panalangin, halos maiyak siya sa lungkot. Hindi ka dapat manatili rito, ang sabi niya, puno ng pag-aalala. Kaya't dali-dali siyang nagtungo kay Amor para humingi ng tulong at awa. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nasa lubong niya ang karaban ng kampanya ni Antonio at laking gulat niya, naroon si Amor, ang asawa ni Freddy. Ayan na, isang bihirang pagkakataon. Nilapitan niya si Amor at ibinuhos ang lahat. Mula sa futsal na pinagsimulan ng lahat, hanggang sa pagkaipit ni Jojo sa kulungan ng baka at sa aktwal na selda. Si Amor, na sa unay kalmado, biglang nagbago ang anyo. Nanlaki ang mga mata, nabigla at napahagis ng hawak na kape. Dahil sa taos-pusong pakiusap ni Carmela, pansamantalang pinalaya si Jojo. At nang siya'y makalabas, nagdiwang ang mag-asawa. Muli silang nagkasama sa katahimikan ng gabi. Masaya, magaan ang loob at buong pusong inenjoy ang bawat sandali ng kanilang muling pagkikita. Kinabukasan, dumalaw si Amor sa bahay ni Carmela, hindi para mamasyal, kundi may dalang mabigat na dahilan. Bitbit niya ang isang malaking halaga ng pera. Sobrang laki, parang kaya nang bilhin ang buong bundok ng Arayat. Pero may kapalit ito. Bago niya ito ibigay ng buo, may isang kondisyon si Amor. Kailangang mapaibig muna ni Carmela si Freddy. Kapag nagtagumpay siya, saka lang niya makukuha ang kabuuan ng gantimpala. Tinanggap ni Carmela ang alok ni Amor. Pumayag siya sa kasunduan, hindi lamang dahil sa laki ng gantimpala, kundi dahil may malalim siyang utang na loob kay Amor, isang utang na hindi kayang bayaran ng simpleng pasasalamat. Mula noon, nagsimulang manirahan sa iisang bubong ang tatlo, si Carmela, Amor at Freddy. Para silang trio sa pelikula, laging magkasama, may kanya-kanyang agenda, at isang hakbang palayo sa gulo,
Isang bagong umaga sa rancho, nag-usap sina Freddy at Amor, isang tahimik pero mabigat na pag-uusap. Inamin ni Freddy na gusto niyang makasama si Carmela at desidido na siyang makipaghiwalay kay Amor. Dahil sa revelasyong iyon, nagdilim ang mukha ni Amor. Galit at nasaktan, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan, hulihin si Jojo. Habang dinadala si Jojo palayo, may mahigpit na bilin si Amor. Inutusan ni Amor ang kanyang mga tauhan na dalhin si Jojo sa mansion, maayos, ligtas at walang kahit anong pananakit. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jojo kasama ang mga tauhan ni Amor. Tahimik ang paligid pero ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa pagharap ni Amor kay Jojo, diretsahan niyang sinabi, may misyon ka bukas. Kapag hindi ka sumunod, babalik ka sa kulungan. Kinabukasan sa gitna ng pangangampanya ni Freddy, masaya siyang sinalubong ng mga tao. May palakpakan, may sigawan, tila panalo na. Ngunit ilang sandali pa bigla na lamang siyang nanghina at natumba sa gitna ng entablado. Naguluhan ang lahat habang sa di kalayuan nakita si Jojo na tumatakbong palayo. Tahimik ngunit matagumpay, naisakatuparan ng plano ni Amor at walang ni isa ang nakakaalam ng buong katotohanan. Dahil sa pangyayaring iyon, si Amor ang naupong pansamantalang mayor ng bayan. At sa pagtatapos ng pelikula, binigay niya kay Carmela ang karagdagang bayad, kapalit ng katahimikan at katapatan. At dito nagtatapos ang kwento. Sa isang bayan, sa gitna ng kapangyarihan, lihim at pagbagsak ng isang pagmamahalan. Kung nagustuhan niyo ang istorya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para sa susunod na kwento. Hanggang sa muli!